One. Good morning, everyone. Oh, taray, nakara nyo. Ngayon lang talaga nakita-kita. Okay, so for today, we're going to learn how to become a freelancer, how to work as a freelancer na video editor. So we have our guest speaker for today. It's me, Juan Vicente. So JV is actually part of our mentors, and he's also part of Top Remote Worker for the video editing side. Mamaya natin, excited kasi ako ichichika ko na naman kagad kung magkano yung yung magkano yung billing mo. Pero okay, let's start first with JV. Tell us about yourself. Ayun po. Hello everyone. My real name is John Vincent Capansana. You can call me JV or Juan Vicente or Juan. And I'm a video editor, but before na maging video editor, I'm a professional teacher and technician. And then, ayun, I'm almost 3 years video editor. And I'm also a creative director of a startup company and working with different clients international. Yun lang po. Nice. Prinactice mo yun, no? Naramdaman ko. Ga- Guys, later ipapakita natin yung mga may sample work ka namang nakahanda diyan, no? Naka-folder yun, naka-Google folder talaga yun, alam ko. Okay, so papakita natin yung mga sample work niya. But before that, simulan muna natin yung journey mo. So from teacher technician, paano ka nag-transition to video editing? Is this something that you've been interested in even before um mag-start na mag-work from home o bigla na lang isang araw nagising ka gusto mo na maging video editor? Ayun po. Magandang tanong. So paano ako nag-start as video editor? So bali po, 2019, yun na po yung pasahan ng um, sa pag-apply as teacher. And then, yun, nakuha na yung result. And, ayun, nasa listahan pa rin ng mga ipapasok kung saan school. And then, ayun, I start finding na pagkakaabalahan, which is, yun nga, pag-edit. Actually, di ko talaga alam na dito ako mapapapunta kasi mas gusto ko talaga programming, developing ng website, mga ganun. But, ayun, nag-try lang ako kasi nung 2019, may nakikita na ako na pwedeng kumita through video editing, mga ganun na sistema, and I tried. So, bali, ayun, nanood ako sa YouTube and inaral ko kung paano makakuha ng client, paano ba mag-work sa client, and ano yung best site para makakuha ng client, ganun. And then, biglang nag-ano sa akin yung sa Instagram na mas yun yung ginagamit nila. So, I tried DMA Fitness Coach from Bali. So, nag-message lang ako sa kanya. I like your work. I like your videos, and then sabi ko ganun. Then I think we can enhance your video more engaging, something like that. And then sabi niya, nag-reply agad siya. And then patingin daw ng works ko. So dahil doon, wala pa akong mga gawa. So sabi ko, pahingi ako ng previous video mo and then I'll make you one. And then noon, do sa unang client ko yun, ang gamit ko pa lang is phone, which is Viva Video, kung familiar kayo doon. So, seryoso? Wala pang Opo. app? Nakita ko tong video mo to eh. Hindi pa po ako nagamit ng Premiere noon or ng ng Filmora, mga ganun po. Bali sa phone lang ako nag-start noon using iPhone 5S. And then, yun.
So, kinuha ko yung video niya and then inedit ko based do sa ano yung trend. So, nag-research ako ano yung trend sa Instagram and then in-apply ko. Then, nung natapos ko, sinend ko sa client and then nagustuhan niya. So, ayun, about naman do sa pricing, ayun na, hindi ko pa talaga alam kung paano mag-price nun. So, nag-research ako ano yung standard pricing sa editing. So, nag-come up ako doon sa $10 per video. Per So, video? ayun. And then, Nice. agree agad siya. And then, natuwa ako. So, yun. So, per videos per week, yung ni-offer niya sa akin. So, ni-grab ko kaagad since nga dollars kasi ano. Bago ka pa lang eh. Tuwa ka kagad. Wait, before you continue, I just wanna apologize in advance. Naramdaman na ng mga aso ko na may meeting ako. So, nag-start na sila talaga mag-ingay. Kaya, may meeting tayong isa pa. Sorry na. Naka-live pa naman tayo. Ayun. Okay, wait. Paano mo nakuha ulit itong paano mo nakuha ulit itong pricing na to? Nag-research po ako sa mga sa Google, ano yung standard pricing nila sa video editing. And then, yung iba sobrang tataas, like packages, and then sa solo video like $50. And then I think hindi agad ako makukuha nun. So ni-set ko yung standard ko sa pinakang let's say starting point. Parang ganun. Parang ganun. And then ayun, biglang nag-oo siya. And then, para sa akin kasi, doon pa lang, kaya ko namang gawin ng ilang oras, minuto. So, I think $10 is good na doon. Since wala namang bibilhing application or software. Yeah. So, I think it's win for me. And to think na nag-start ka, na cellphone lang ang gamit mo. Opo. Nice. Tapos, teka, wait. Kailan mo naramdaman na kailangan mo na ng computer? Paano ka nag-transition from using your phone to building yung halimaw mong computer? Bali po ganito yan. Habang tumatagal, bali naka 2 months na dun and napaisip ako na I think dagdagan ko yung client ko. So, inulit ko lang po yung process ko. Naghanap pa uli ako sa Instagram ng courses. And yun, pinalad, nakakuha ko ng 2. Bali yung isa, ni-refer nung una kong client and then yung isa is from Amsterdam, fitness coach din. So, bali, pinag-down ko muna doon sa package na ni-offer ko which is $249 and then yung isa is almost 500. Yan. And then, ayun, I start building my PC and then, yun po. Kasi, the more na nagkakameron ka ng madaming client, need mo talaga na mag-upgrade ng setup. Mararamdaman mo siya ng mararamdaman. Ano ang minimum computer requirements if someone wants to fully service na as a video editor? Bali po, magsaset po sila kung ano yung kanilang budget. For example, budget meal is yung budget meal. Magkano budget meal? Sige. Based po sa ano ko, 25K to 30 mid-range na desktop is okay na for editing and for graphic design. Nice. And, kung gusto niyo naman po nung panghalimaw, sabi niyo. Yung mga halimaw na computer na hindi ko na naiintindihan. Mga 40K pataas. Depende, upgrade lang. And then, sa laptop naman po, I think Core i5 or Ryzen 5. As long as 16 gig yung RAM nung laptop, I think, yun, nagana pa rin yung Premiere Pro or other editing software. Kapag ka maliit ang
kunwari lang may alam ako sa computer ha. Tayo-tayo lang at saka yung mga nanonood sa live ang kung paano pag mas mababa yung memory ba to, mas mabagal. Opo, hindi gaano mo ma-preview yung video sa editing software. Ah. So may epekto yung specs ng computer mo sa kung ano yung kaya mong okay, okay, okay. Kaya pala ganun kahalimaw ang mga computer ng mga video editor. So, next question ko is, can you walk us through ano yung naging process mo nung una? Paano ka nag-reach out sa Instagram clients? Parang nag-send lang po ako ng resume like, hi, for example, hi Mary Rose. Grabe ka sa Mary Rose! Kaloka ka! Okay, hi Mary. Yeah. Go! I'm a video editor and I really appreciate your video reels and I think you have a great content. I think I can help you to get more engagement and also to enhance your video. I can offer you a free one video to edit and let me know if you're interested. Ganun lang po. Parang ano lang sa Parang ano email. lang. So talagang direkta sinabi mo na I can give you one free edit. Opo. Which is ngayon, 'di ba, medyo ano po 'yun na syempre sayang nga naman sa oras ganun. Oo. Pero I think that's how really works para sa akin noong mga panahong 'yun. Pero ngayon ang hirap na kung gagamitin 'yun but napipigure out ko pa kung paano talaga uli gumana yung ano sa DM kasi ngayon may mga community guidelines ano na po sa Instagram so hirap na massive DM ganun po. Actually, ano yan, dama ko yan no, nung nag-start naman ako ng e-commerce business ko. Nung una kasi pwede tayo mag-flood eh. Opo. 'Di ba? I might have a way, pero later na lang. I actually found a loophole dun sa process na yon na instead of sila yung magme-message sa'yo, dinadali ko sa comment. Pero, noong 2018, hindi ko siya malimutan kasi yun yung time na nag-pause kami. 2018, ang nangyari naman, pati comments limited na. So, paano ka ngayon naghahanap ng clients? Bali po sa referral system. Okay. Like mga previous clients, I'm giving them a discount, something like that. And then sa LinkedIn and then sa Twitter. Oh, bago yan ha. Teka. Ngayon ko lang nakita comment sa live. Kinig pala yung mga aso ko. Nag-hello lang yung mga aso ko sa inyo. Naramdaman nila nasa meeting tayo. Wait. Paano mo ginagawa sa Twitter? Ayun po. Ito po ay matagal ng technique ng mga gurus sa ibang bansa. Okay. And medyo inayos ko lang yung process nila. Like, ang ginagawa ko po is, for example, video editing. So, hinahanap ko yung mga influencer and realtors. Yun po yung target ko ngayon eh. Influencers and realtors sa ibang bansa. Then, dun ko po sila nire-reach out naman. Kasi mas madaling i-reach out sa Instagram. Para sa akin po. Sa experience. And then, may isa pa pong way, which is hashtag, for example, video editing. Hashtag video editing. Itatype nyo lang po yun and then, wait, sample. Share mo na yung screen mo. I-share mo. May tanong si Ferolino, pwede po ba kahit zero experience about VA at paano po? Ayan, ito na nga pinag-uusapan na nga namin. Kasi nag-start ka, zero experience ka rin naman, 'di ba? As in hindi ka rin talaga pala edit. Like kasi yung mga kabataan ngayon, mga pala edit na talaga sila. Opo. It's parang yung age bracket natin hindi natin inabot. Age bracket. Yung age bracket natin hindi natin inabot 'yon.
Pakita mo na. Instagram and Twitter. Guys, take note ha, kasi pwede nyong gamitin to get clients nang hindi pumapasok sa mga platforms. To think ang ino-offer pa niya is video editing. Imagine the potential if you're offering other services na pwede. Ay, sana hindi kinig yung pag-atching ng nanay ko. Anong binubuksan mong account? Wait lang. Anong kino-close mo na? Chismosa talaga. Nung magkakasama, guys, nagkasama kami nito. Sa likha. Nakasama namin. Tapos nakita lang namin siya doon sa parang initial meetup ng likha. Dinarag na namin siya sa kung saan-saan. Tapos, kami na rin na nag-decision para sa kanya na dito ka dito ka na magbubuk para sa mismong likha. Tapos kung saan ulit namin siya dinarag, alam mo yun. Hindi dapat Juan ang tawag natin dito. Ang tawag natin sa kanya ay Karen. Kalad. Karen. Teka, wait, may kwento si dito, habang binubuksan mo yan. Sabi ni Patrick, yung starting job salary daw niya was 10 videos per week, $40. Last year lang, 8 to 10 minutes video halos sumabog sa init low-end laptop ko. Sa rendering ako napupuyat, plus other tasks. Teka, wait, $40 per video or $40 per week? Per week? Uy, baba yun ah. Pero, nakabuo ka naman ng Nakabuo ka naman ng, mag-unmute ka muna, Patrick. Galawin mo ang baso, ipipin kita. Ayan. Coach. Oh. Per week po yun. Kasi yun po yung first job ko sa nakuha ko sa old account ko po sa Upwork. So, yun po yung offer sa akin. Tinake ko na. Kahit alam kong pero coach, nung una, hindi ko alam na sa video editing, sobrang baba po pala ng ganong offer. Ay, oo. Kasi po after po nung editing ko, bale ang ginagawa ko po per day, 2 videos. Ako pa po yung gagawa ng thumbnail, clickbait title. Ako pa po yung mag-i-schedule sa YouTube channel nila. Ang solid na. Sa Google Sheets po, ako pa rin yung nag-i-schedule ng mga ng mga bagay-bagay. Pero wait, gaano ka katagal dito sa client na to? From 2020 to July. Hanggang September po siguro, November, mga ganun. Anong specs ng laptop mo nun? Mababa po eh. Yan pa rin yung gamit mo ngayon? Apo, yung 4 gig na RAM lang. Nanlaban pa rin. Huy, na-imagine ko yung 4 gig na RAM. At nakagamit ako niyan, tapos ang 10 minutes na video, 4 hours na rendering, no? Opo. Oh my God. Tapos po ko siya, ba nag-edit ka, naglalag na, ang hirap pong ilapat ng mga slides. Ang hirap niyang i-drag dun sa timeline. Oo nga. Oh my God. Tapos, teka wait, ilang videos to per week? 10 po. 10? 10 videos? Yes po. Opo. Holy Jesus. So, 2 videos per day? Minsan nga ako, tulog ko lang po, 2 hours, tapos gigising na rin ako para mag-edit agad para lang matapos po yung 2 videos. Ayan. Well, at least, teka wait, yung mga video ba na yun na itabi mo? Hindi mo na tinabi. Nakapost sa YouTube nila? Oo. Oh, pwede mo nang kunin yung stats nung video na yun. Pwede mo nang ilagay sa portfolio mo. Tapos, sisimulan mo nang i-upgrade ang laptop mo. Kung ito talaga yung linya na gusto mo. Yun na yung magiging technique mo dyan. Kasi naranasan mo na yung worst eh. Teka, may question din tayo kay Ralph. Anong app and software for video editing ang maganda for starter? Teka wait, mamaya si JV Patrick, anong ginamit mo na app? Kasi coach, meron din akong Premiere, pero kaso po ang kaya lang talaga ng laptop, yung Filmora. Filmora? Goods din ba, Filmora? Para sa mga beginner. Pero nung sabi po ng mga ibang video editor, parang mas mahirap yung Filmora, mas madali daw po sa Premiere Pro. Oh? Marami po kasing
wala sa Filmora na meron sa Premiere Pro. Parang mas nahirapan po sila yung mga galing sa Premiere Pro na biglang nag-Filmora. Parang masyado po kasing manual sa Filmora. Parang ganun, mas ang hirap po. Iingay na naman yung aso ko. JV, handa ka na bang ipakita ang screen mo? Nagpapatay talaga ako ng Nagpapatay ako ng video kasi yung mga aso ko nagkakagulo sila. Andito na naman yung guest speaker natin. Akala ko talaga si JV yung guest speaker natin. Bali, ilan pala tayo dito. O, JV, handa ka na ipakita ang screen mo? Okay po. Yes. Thank you so much, Patrick. Mamaya ipipin ulit kita ha. Kasi may question ako sa'yo. Kasi yun yung yun yung beginner side yan. Ganyan. Okay. Ayun po. Dito sa Twitter, for example, dito sa search tab, search nyo lang yung niche na skill yung hinahanap nyo. Example, dito sa akin is video editing. So mapapansin natin dito, ang dami ditong mga naghahanap din ng clients. So, which is, for example, this one. Hey guys, I'm a video editor. I can edit. Oh! To show your portfolio or your project. Oo. Then, yun. Kasi yung laman ng Twitter ko puro chismis. Ngayon ko lang na-realize to at see, I'm learning something new today. Promise, puro, like yung hindi ko pwedeng i-publish sa Facebook with the friends and the family, and hindi ko din pwedeng i-publish sa TikTok dahil baka meron na namang mag-claim. Nasa Twitter ko, ngayon ko lang na-realize na pwede ko rin i-harness ang potential of using it as a magagawa nila ako ng bagong panibagong TikTok. Panibagong TikTok. Panibagong Twitter. Teka, ngayon ko lang na-realize din na dito pala sa Twitter, pwede kang mag-upload ng videos. Gano'ng katagal? May limit ba? Ang haba? Not sure pa po kasi di pa ako nakapag-try dito. Ng full video. Pero ang target ko ngayong this coming month is to dito ako mag-market ng mga contents like tutorial and other things para ma-promote yung aking service. So, for example, mapapansin natin yung dito. Ay, hindi pala kita. So dito yung number of views. Ang dami na ring nakakakita. So which is my potential kung ipapakita mo yung portfolio. So madaming makakakita nun kasi nandun ka sa hashtag ng video editing. Ang daming mga business owners or brands or something na need ng video editor, yan yung ni-search kasi based doon sa mga kakilala ko din na Pakistani. Yun, doon ko din nalaman sa kanila na dyan sila nakakakuha ng mga clients. Okay, since naka-share na yung screen mo, can you walk us through yung iyong day-to-day? Anong itsura ng kung ikaw ay video editor, anong unang ganap ganyan? Like para lang meron kaming insider kinemer. Pag video editor ako, upo ako sa workstation. Kasi ang iniisip ng iba, 'di ba? Mag-i-edit ka lang naman ng videos eh. Di ba yun yung yung parang sa isip ng ibang tao, kaya kong gawin yan sa sa ganito, kaya kong gawin yan sa ganito. Yung pagka medyo mabibigat na yung hinahawakan mo na clients, ano yung day-to-day na itsura ng mo? Pag login mo, like ano yung apps na ginagamit mo? How do you use it? Mabilis na walkthrough lang. Ganyan, go. So, una, since may full-time job ako, check ko muna yung mga other clients ko, which is pupunta ako dito sa Firefox, check ko yung mga naka-assign sa aking task sa isa kong kliyente. Then next is... Teka, wait. Asana ba yun? Monday po. Monday.com. Monday.com. Okay. Mag-iisa kasi itsura. Okay. Check kung may mga revision na doon sa mga ginawa ko, ganun. Okay. And then, makikipag-usap doon sa isa kong sa startup company na kung saan doon ako, isa ko pang kliyente. Then, after nun, magpunta naman ako sa isang full-time job. Doon sa full-time job ko. Okay. And then,
di ko na po papakita yung Yung mismo. Oo. Pero ang ginagamit po namin is ClickUp, yun. And then, open na ako ng Premiere. And then, grab ng task. Then, yun. 9 to 5, edit ng videos. 4 to 5 videos per day. Then, after nun, pahinga. Then, balik ulit. Meetings and other stuff. Then, set ng panibagong task para bukas, then tulog. Araw-araw na yan, no? Monday to Friday lang ba to or may weekend work din? Minsan po, since yung mga sa hapon, pagka-out ko, pwede ko naman siyang nasa sa akin kasi kung tatapusin ko na siya or hindi. Minsan, napunta ako doon sa physical business. Yun, Office, okay. Tapos, doon ka magwo-work or ano? Hindi po, binibisita ko lang. Nag-hello ka lang? Parang ano lang, kasi as video editor, kailangan mo din ng peaceful mind, ganun. Ay, taray! Gusto ko yung peaceful mind na yon. Okay? Para makapag-isip ka ng panibagong idea, paano mo mai-enhance yung video mo or yung project mo. So, tingin ka sa mga paligid, may pag-hangout ka sa kaibigan mo, ganun. Ganun po yung ginagawa ko minsan. Or lumabas kayo ng mga ganun. Babe time. Pwede. Hoy, alam mo, I can correlate that dun sa kwento naman ni Ambo na siya naman, lumalabas siya, tapos kinikritik niya yung mga flyers, mga posters, mga ano. So parang common siya sa mga no, sa mga artist or yung nasa creative side na kukuha ka ng ideas from your environment. I have another intriguing question here. Bakit yung kung sino pa yung magagaling sa field na yon? For example, SMM. Sila pa yung walang laman ng mga social media accounts. Bakit ikaw video editor ka pero wala halos laman yung TikTok mo? Bakit? Hindi, curious ako. Curious po bakit? Oo. Actually, meron na ako ditong mga masyado lang po akong perfectionist sa aking sariling content. Oh, that makes sense. That makes sense kasi kanina ko lang naisip yun. Sabi ko, bakit tong si magaling na podcast manager kasi yun. Tinitingnan ko yung profile, bakit walang podcast to? Tapos naisip ko, nag-check na ako, sabi ko si JV, di ba ni-remind pa kita ng meeting natin? Si JV, bakit wala rin namang laman yung TikTok nito? Parang ganun ba? Bakit itong magagaling na to? Sila pa yung walang... And now, I realize that masyado kayong critic din sa sarili nyong work. You want it to be perfect. Kaya hindi kayo... hanggang sa pag-overthink nyo, hindi nyo na napopost. Opo. Pero, since need na talaga, kasi medyo... scale na, ganun. So, need na rin. Diyos ko. Halimbawa naman, at maggawa ka na ng content. Guys, mamaya isasend ko ulit yung mga socials ni JV. Tapos, pag wala pa rin siyang pinopost, kokomenta nyo, tayo yung sa kanya ha, tayo yung accountability body niya, na dapat everyday may one post siya sa sariling account ha. Kasi kayo, bibigyan ko rin kayo ng body system kasi everyday, alam mo yung mapipressure ka na lang, yung peer pressure na talaga na, shit, wala pa ako nagagawang ganyan. Let's do that. JV, request. Can you show us paano mag-edit ng video? Ano tong ginagamit mo na system? Paano mag-edit ng videos dito? Ano yung mga basics na ginagawa mo? Okay. So, the best way to start video editing this 2023 is Adobe Premiere. Why? Dahil dito pa lang, kung bisa experience ko, kapag dito ka pala mag-start, mabilis kang mahasa or mabilis kang mag-i-improve. Kasi almost tutorial videos sa YouTube, sa Google, sa other mga content creators or educators,
Premiere na yung ginagamit. And mas maganda tong gamitin to impress your future clients or your current clients. True. So, okay. Ang gamit ko ngayon is Adobe Premiere Mhm. Pro 23. So, hindi ko to inaano, which is madami pang mga bugs. Ang prepared kong version ng Adobe Premiere is 2022, Okay. which is ando na lahat. Fully, kumbaga, wala nang gaano. Customizable. Yan. So, Oh. ayan. Start po ako kung paano ako mag-edit ng isang video. Okay. Yan. So, first, create ka ng folder. For example, ito, sample. Naghanap na ako ng previous output. Okay. Yan. First, gawa ka ng folder para mas mabilis mong mahanap, and then, syempre, para isang sama-samang asset. File na assets. Okay, okay. Assets din pala ang tawag nyo? Opo. Kasi sa Okay. SMM assets din eh. Ang daldal, ang dami kong tanong. Ayan. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon yung iba magtanong. Okay, go. Okay, number 1, or step 1, gather your assets, raw files, audio, or BGM, B-rolls, emojis, or GIF. So, kung meron ka ng nakahandang mga assets, ilagay mo na dito sa isang folder. So, for example, dito, lagay mo yung assets. So, bigyan ko kayo ng isang halimbawa kung paano ako nag-aayos ng isang folder. So, for example, this one, sorry. Dito na lang. So, for example, ito, video 1. Then, next, yan. So, assets, andito lahat ng assets na ginamit ko. Emojis, background music. Background music. And then, ayun, andito na yung mga raw files and stuff. So, yan. Since meron na kayong, nag-gather nyo na yung assets, create. Pa naman tayo sa Premiere. Buksan nyo yung Premiere, and then, create new project. Then, for example, sample video. Short form. Then, choose location. Wait. Dito ko ilalagay. Then, create. Save kagad yung mismong ano. Anong tawag doon dito sa yung file na pag clinic mo yon, bubuksan tong Premiere? Opo, ito project. na po yun. Ayan. Okay, okay, okay. Then, yan. Bali po, kung mapapansin nyo, ito ay hindi talaga yung standard na design or yung workflow. Okay. So, customize ko po ito gamit itong nandito. So, pwede mo siyang pakalman or galawin. Like, isog mo siya kung saan ka mas komportable, kung saan mapapabilis yung gawa mo. Okay. So, ayun. Once na nakaset na tong iyong workspace, create ka na ng sequence, which is kung, for example, ang gagawin natin is short form video. So, ang gagawin natin, 9:16 or vertical video. So, punta ka lang dito sa settings at ulit. Right-click, sequence. Click yung sequence. Okay. Meron ditong shortcut, itong papel na to, sequence. Click yung sequence. Then, punta ka sa settings, click mo yung custom, set your time base for 25 frame per seconds, yung frame size, 1080 by 1920. Pag nakatayo. Opo. Okay. Then, set your pixel aspect ratio as square pixel. Then, set your field, no fields. Then, 25 fps. Then, Rec 709. Then, sequence name. For example, yung kanina, sample video short form. Okay. Then, na. Then, next, meron ka ng sequence.
i-drag mo na yung profile na inipon mo doon sa folder. For example, yung akin, drag ko lang. Ay, sorry, naka-dual screen. So, yan. Ay, drag ko lang. Sige, balik mo na sa kabilang screen yan. Helpful Yan. ba na naka-dual screen? Pag video editor? Opo. Mas maginhawa? Opo. Pero, syempre, kung hindi naman sa budget, okay lang naman po kahit isang kasi ako, nung ko pa lang din, one monitor pa lang din. Oo. Goods naman po. Goods naman, okay. Kasi ilalabag mo na lang din yan. Okay, so for example, hanap ako dito ng next pala. So, nawawala ka, Bes. Hindi ka namin marinig. Ulit. Okay, so first step is gather your asset. Second step, create a sequence. Third step, put your assets on Premiere. Then, ang ika-apat is clean the videos. So, hanapin natin yung content muna. Sorry. Hindi ko pa pala ito nakat. Hanapin ko lang yung content na... Yung magandang angulo ba to? Hindi po. Yung content na gagamitin. Okay. Or yung na timestamp. Okay. Mas madali ditong mag-ayos. Ayun po. Yung ginagawa ko is sineset ko na para mabilis mahanap kung nasan part yung video na kukunin ko. Then, click ko yung markout. Then, drag ko dito sa working space na to. And then, nato na siya. And then, papanoodin ko lang muna. Holding them back. I can tell you one thing that entrepreneurs that have figured it out versus the ones that have not, they figured out that they don't care what people think about them. They don't care what they got to sacrifice. They don't care about the circumstances. They care about the goal. Once you begin to focus on the goal and not worry about the way and what it takes to get there, that is where the success will start to come in at. Yan. Okay, so nakuha ko na yung gusto kong clip na gagawa ng content. So, okay. Andito tayo sa Apex Control. Ipipit ko lang tong video na to dito sa vertical na to. So, gagalawin mo, kapag i-scale mo to sa vertical video, lang tong scale, pataas. So, ayan. And then, itong position, X and Y, i-move mo lang dito para ma-adjust mo papunta dito. And then, ito naman, pataas or pababa. Yung Y-axis, kung tawagin. And then, once na naset ko na yung gusto kong design dun sa video. Thing holding them back. I can tell you one thing that entrepreneurs that have figured it out versus the ones that have not. Naglalag siya. Kasi nakalive tayo. Siya o naglalag? Siya ba naglalag o tayo? Yung mismong software ko po kasi naka-share screen ako. Okay. Sige. Understandable. Go. Ayun, once na okay na to sa'yo, okay, okay. Second step, fifth step is enhance na natin yung video. So, pwede nating i-color grade yung video dito gamit tong Lumetri Colors. So, medyo madilim yung kanyang mukha. So, adjust lang natin yung exposure ng konti. Tapos, konting contrast. Sharp. So, dito sa pagko-color grade naman, natutunan ko lang to sa pagkakalikot lang din na kumbaga gagalaw-galawin mo lang. Parang nagla ka lang ng kape at gagalawin lang yung baso. yan. Hanapin mo yung timpla na gusto mo. Yan.
Nice. And then next is thing holding them back. I can tell you one thing that entrepreneurs that have kapag okay ka na doon sa color and then yung audio medyo mahina, pwede mo siyang lakasan and enhance. So ang gagawin ko is medyo mahina yung kanyang voice, so i-enhance ko. Gagamitin ko tong essential sound and then medyo enhance ko yung audio gamit yung podcast voice. thing holding them back. I can tell you one thing, entrepreneurs that have figured it out. So dito, mapapansin nyo sa side na to, nandito mo makikita kung saan level ba yung voice niya, kung nag-enhance pa. So, for First, the example, ones that have not, they figured out. so di ba napansin nyo na hindi ay, may magic dyan. Okay. Add lang natin tong fill left with right. Okay. I-drag lang natin dito sa audio na to. Ganun. Okay. To tell you one thing. Napansin nyo ba? Thing, Pantay yes. na. Entrepreneurs that have figured. Yan. Oh, okay. Kinig ko yung difference niya. Like, nagpapantay sa kanan at sa kaliwang tenga. Opo. Oh, interesting! May ganun pala. Hindi ko sure kung merong ganyan sa... Kasi ang gamit ko naman is Sony Vegas. Meron din po dun. Ito po Hanapin pala, ko yan. meron, ito po palang ginagawa ko ay ano lang din na kalikalikot lang din. May mga baka mamaya yung mga Mas pro. yung mga pro. Pag may ambag kayo, i-comment nyo yung ambag nyo sa live para mas matuto tayong lahat. Ay, wait. Curious ako. Ay, di, sige. Tapusin mo muna. Paano naman mag-a-add ng text? Ayan, alam mo na kung ano tatanungin ko, no? Text. Ayan. Okay, text. Since meron na dito sa Adobe AI, then auto-transcribe. Click mo lang yan. OMG. Tapos iintayin mo lang siya. Parang CapCut, CapCut, meron din ganyan. Pero mas maraming options ang Adobe. May question ako dito, may bayad po bang mag-install ng Adobe from Jane? Meron po. Pero may pwede po sabihin dito. Pwede po ba sabihin dito? Wag na, pero kumindat ka na lang. Yes, meron po, pero tas kindat ka na lang. PM is the key. PM is the key. Teka, wala ka pa sa, ilalagay ko na lang kayo sa Slack tsaka sa Google Classroom. So, eto, pagkatapos mong i-click add text, paano siya nadagdag dun sa video? Ayun po. Okay, next. Once na na-read na nung AI yung video mo, click mo lang tong create captions. Then, medyo kalikutin mo lang dito or pwedeng hindi na. Then, ilang lines yung gusto mo. Okay. So, single line lang lagi. And then, minimum duration. Then, hit create. And then, Viola, meron ka ng text. Okay, so, Nasa next naman. Ay, gusto ko to. Ang tanong, may magic din dito. So, paano naman natin ito ilalagay dito sa Safe Guide na to? Nang isa lang yung i-design mo. Itong dilaw lang na to. Itong isang... Okay, so click mo to. Medyo lang natin, ipit lang natin dito sa Safe Guide. Then, yun. Punta tayo sa Essential Graphics. And then, click Edit. Then, taas lang natin. Gamit itong y-axis na to dito sa Align Form. And then, palitan natin yung font. Gamit tayo ng Poppins, which is bold. Then, size.
Size is 65 and then I think mas better kung all caps. And Mhm. lagyan natin ng design like stroke para medyo readable siya. Then lagyan natin ng shadow na uso daw ngayon. Kailangan ba updated ka sa uso ngayon sa designing? Based para po sa akin, kailangan mo munang aralin din yung client na ginagawan mo ng video. Kasi, for Oh. example, ito, quick tip lang. For example, realtors yung client mo. And then, ang viewers niya is mga matatanda. Sa tingin mo ba na kapag naglagay ka ng fancy caption, matutuwa yung mga matatanda doon kapag napanood yun? Di ba hindi? So, Gusto ko yon. So, yung, depende rin sa market. opo, kumbaga, i-base mo din kung sino ba yung audience ng client mo para mas effective talaga yung ginagawa mong video para sa kanya. Para mabigyan mo din ng value, syempre para magtagal sa yung kliyente mo kasi may resulta kang mapapakita. Yan. Ay, may color. Ay, matutuwa dyan ng nanay kong 64 years old. Ay, hindi. No, 69 ng mother ko. Pag red. So, depende. Gusto ko yun. But wait. Ito Okay. yung matagal na parte. But question. Kung wari masaya na ako sa nakikita kong video, paano ko to kukunin from... paano ko siya i-render? Ito yung mabagal na part, no? Yung rendering. Pero, you guys have to see this kasi ito yung part na sa mga mabibilis na computer, minsan 30 minutes, minsan 1 hour, depende sa length. Sa ibang computer, 4 hanggang 8 hours. Tama? Paano mo siya i-render? Paano mo ikukunin yung file from this app? Okay po. For example, na-enhance na nakaset na lahat. Masaya ka na sa, kuwari masaya ka na sa kanya, ganon. Kuwari masaya ka na sa kanya. Okay, so, okay. File name, check mo lang din. Then, punta ka dito sa location. Check mo dun sa folder na meron ka na ginawa. Then, lagay ka output. Then, double-click mo lang, then save. Then, set mo Quality. as match source, yung preset, set mo siya sa match source or dun sa sequence na ginawa mo. Then, wala ka nang gagalawin dito. Yes, may ginalaw ka na nakailam ka dun sa default nito. Then, click export. Oh, export na rin siya. And then, sabi ko sa inyo, halimaw talaga yung computer nito. Isipin mo 5 minuto. Sabagay, may lang naman to. Pero hindi 1 minute video yan. So, wait, 5 minutes ang 1 minute video sa'yo. Ibig sabihin, 10 ay mga 10 minutes. Gano'ng katagal ang rendering? Depende po kasi yun sa mga nilalagay Elements. Opo, elements. As, for example, kanina, doon sa aking project, 56 seconds, nirender ko siya ng almost 30 minutes kasi madami siyang cheche-boreche. Taga Quezon. Guys, taga Quezon din si JV. Kaya nagkakaintindihan kami ng language na hindi usually naiintindihan ng ibang Tagalog din. Cheche-boreche. Mga asset. Yeah. Okay. Perfect. Guys, naiintindihan din daw tayo ni Ralph Tayabas naman. Basta yung mga taga Quezon nagkakaintindihan kami ng ano. May taga Lucena. Alam mo na, Eileen. Nandyan lang talaga tayo somewhere. Hello sa mga taga Quezon province. Nagkakaintindihan kasi yung mga taga Quezon ng Tagalog natin. Okay. So, while at it, question, magkano ngayon ang singilan? Ikaw ba'y naka per hour? Meron ka bang package? Magkano usually ang bagsakan ngayon? Halimbawa. Bali po nag-upgrade na ako ng per package na po ang aking offer ngayon, which is $500 to $1,000. Okay. And then per video naman po is $25 to $50. Depende po yun.
may short form and then long form. So long form ang pinakamahal, ganun. Mm. Ay, gusto ko nga pala nung nag-send ka ng rate mo na meron kang nakalagay do'n na kung ano yung mga inclusions do'n sa package mo. Ano-ano nga Ah, yun? Hindi ko na nabuksan. Chinika ko yung kahapon lang eh. wait lang po. Ang hinahon niyang magsalita, ano? Pitogo! Uy, may kilala akong taga dyan. Yung popsicles ni Charles. Taga dyan. Ba't ang daming, taga Lucena? Na-target kayo ng SEO, alam nyo na. Na-target kayo ng SEO. Na-target kayo. Ang nagugulat ako, may mga ano to, yung friend ko, na lagi din siyang nanonood sa akin nung nandito siya sa Pinas, umalis, nagpunta ng UAE, Dubai. Nagugulat ako ngayon, yung mga videos ko nakakarating ng Dubai, sabi ko, oh, kailangan ko lang magpaalis ng mga kaibigan, tas madadali na ng SEO ko yung, mag-global na tayo, Zay. Charot. Yung mga nakakarating ko nagugulat ako mga taga Dubai naman yung sabi ko, kaalis lang ni nakakaano na tayo. Hindi ka naman naghang, no, JV? Nakapost ka lang talaga. Ayan. Ang ano niya, no, ang hinahon, ano na? Asan na yung Ay, ano mo? Yung package mo? Ayan! for example, Mm-mm. to, Okay. uh, video editing packages. So for example, 299 5 custom videos, which is ito yung, for example, inclusion, timestamp and transcription, thumbnail, background music, sound effect, b-rolls, GIF, icons, and then Caption. caption. Then, dito naman sa tinaggal ko kasi dito yung updated. Hindi yan yung updated. Ganun lang din. Naglagay lang ako dito ng Inaano mo na siya. Depende ba to after mong Ay, taray, na gumamit ng power words. Fancy captions. Alam nyo na, power word is key. Madadagdagan mo kagad ng charge. Charot lang. Wait! legit po yun. Ay, Ito taray, I po love kasi, it. bigyan ko kayo ng additional tips kung paano ako So kapag, halimbawa ganito, first time nyo and then may nakuha kayong potential client and then medyo gusto niya cheap price, ang gawin nyo is basic, basic subtitle. Like, hindi nyo na I mean, gusto niya, di ba, fancy caption, like yung may nagalaw-galaw na text, ganun. And then, ang gusto niyang price is like $15 or $20 dun na naglalaro, halimbawa. Mm-mm. Ang gawin nyo is, ganito lang yung gawin nyo para ma-less kayo sa gawa. Like, pwede nyo Oo. siya, lang din. Iset nyo dito Mm-mm. sa, kasi dito naman, ginagawa ko, kapag yung sa mga premium clients, yun yung may mga nagalaw na at saka b-rolls at saka assets. Ay, Ayun, gusto ko yun! yan, ginagawa ko ganito. Tapos, copy-paste lang para di lang mahirapan. Ganun. Pero yun pa din yung process. Kumbaga, gagawin mo lang ng design. Doon lang naman kasi nagkakatalo minsan sa design kaya namahal yung video editing Oh, service. gusto ko yun. Gusto ko yung nakita kong yun. Tapos, ikakopy mo lang siya, tapos i-change mo lang yung Yes, and then po, for example, bigyan ko kayo ng sample. Hindi ko na masyadong Oo. Papanoorin ko na lang ulit yung replay mamaya kung saan ka nagpunta. Wag mo kaming alalahanin. We're just here watching. Ayan, mali pala. For example, kulay na lang. So, yan. Wait lang.
Everything hold. Nanahimik ang lahat, ha? Nakatingin din ba kayo sa ginagawa niya? Say yes, because I need to know. Tinitignan lang natin kung ano. Panoorin ko na lang yung replay. May replay naman, uso naman ng replay dito. Mas maganda Yeah. siya sa Vegas or hindi lang ako marunong talagang gumamit ng Vegas? Isa pa, patingin. Everything, Yeah. everything holding them back. Mga ganun. Or pwede rin ganito. Ang ganda nito sa TikTok, alam mo, sa totoong buhay. Yung mga naggaganto, natagal talaga ako. Ay, oh. Mga ganun. Everything hold. Parang ganun. Everything holding. Oh. Yeah. Everything holding them. Or pwede ring applyan nyo na lang ng ganito, ng effects, which is mga ginagawa ko lang, gawang ano lang to na pwede ko ring i-share sa inyo, mga effects, ganun. Everything holding them. Everything holding them back. Ganun, yan. I love this. Okay, wait. Next question. Guys, ano na, alas 7 na pala, sorry, sasabihin ko pa naman sana. Okay, yung may mga questions, i-shoot nyo na lang sa chat box or raise your hands. I can only accommodate a few, ha? Tapos, pupunta muna ako. Raise your hands na now kung may questions kayo. Nakakaaliw, Diyos ko. Binalaan ko na kayo, bawal maadik, ha? Kasi pagka yung mga nagsisimula na ng Canva, ng mga gantong app, natigil talaga ang mundo ko. Okay, may mga questions, raise your hands now. Tapos, meron ditong message ng ating Facebook Live. Okay, nasagot na natin yung may bayad. Yes, but for the trainees inside the training room, PM is key. Meron si Krish. Sabi niya, thank you for this, you're welcome. Si Mary Rose, taga Rizal daw po siya, watching from Dubai. Sabi ko sa inyo, nakakarating talaga ng Dubai ang videos ko ngayon simula nung umalis yung tropa ko eh. Si Riz, sabi niya, been using Adobe Premiere Pro for a while. Ito talaga ang best video editor for me. Is it true? Ito, sa mga na-try mo, ito ang the best? Opo. Nagbayad ako dati ng 2,500 para matuto ng Adobe. At Photoshop pa lang yun. Noong 2015, hindi ko rin siya nagamit. Okay. Thanks for adding value sa paggamit nito. Thank you po. Thank you daw. Say you're welcome. Thank you po. You're welcome. Ito naman. Apakahinahon mo. Ayusin mo. Si Fatima at si Riz nakatitig din lang daw. At saka si Daniel, hi daw. How are you? It's me, hi. Charot. Chumichismis ako sa'yo. Live ka pala. Si Daniel. Daniel, halimbawa, mag-goto tayo one of these days. Okay. May question naman dito from Gay. Pwede bang gumawa ng templates para salpak na lang ng video then adjust ang elements? Pwede naman po, pero medyo mahihirapan ka din. Based sa akin, na-try ko na rin yung templated na na salpak na lang ng salpak. Minsan hindi mo napapansin na ang dami mo na palang mali dun sa ginagawa mo. Ay, Ang sakit naman nung ginawa, sinabi mong yun. Bakit kami na may curious laang sa Adobe, bakit naman parang sinasampal mo kami ng katotohanan? Hindi ko kinaya. Ulitin mo yung linya mo yun. Ulitin mo. Tapos ika-caption natin. One more time. Go. nalimutan ko na. Pero ito lang po, editing video is not more of, is not Video about, editing. Huwag kang malito sa buhay mo. video editing is not about making quantity. Instead, create more quality that will enhance you and then scale time appliance. Nice. I love that. Actually, I think ang pumasok sa isip ko doon sa question ni Gay was yung mga nagsi-same day edit, nakikita ko parang may naka-templates na sila. So, technically, ito pala mga video editor sa mga wedding ay hindi talaga siya naka-template. Kung hindi, mabilis na lang talaga silang mag-edit. Tama ba? Tama? Galawin mong baso, JV. Tinatanong tuloy tinatanong ni Daniel kung si JV ka daw ba. I-stop ko yung share mo para makita nila pag mo.
Ayan. Oh, come say hi ulit kay Daniel. Hi. Ayan, sabi ni Gay, so recommended to start everything from scratch, basta follow lang yung steps na binigay kanina. This is for like, if in general lang yung gagawin mo, no? If short form video. Short form and then also long form like yung horizontal Mm-mm. po. Mas yung Ah, landscape tsaka portrait, mas maganda start from scratch. Opo. I like that. Okay. One last question, anyone? Ay, may sabi dito si Daniel, importante rin sa kanilang versatility sa SDE. Yung nag-SDE sa friend ko, sa taas ng ref nag-e-edit. Di ako nakainom ng tubig and I respect that. Ay, where's the, ito na lang yung last question natin for JV. Where's the weirdest place that you've ever edited? Ay, hindi ka Ah, nag-e-edit sa labas ng bahay, no? Hindi ka nagtatrabaho. Ay, that ay, I meron po respect. pala. Asan? Meron po pala. Last year, urgently need ako doon sa full-time job ko. Mhm. Nawala ng kuryente. Pero nung maga pa lang nag-file na ako ng leave. Pero need talaga. So naghanap ako sa dagat ako nag-edit. I mean sa beach resort ako nakapag-edit kasi doon may kuryente. Choosy ka pa ba nun? Siyempre, hindi tayo mamimili kung pwede lang ako mag-call sa ibabaw ng bundok. Bakit hindi, di ba? Hindi tayo Ang weird picky. lang po doon, hindi lang po ako nakapagdala ng headset kasi sobrang ingay. Hindi ako rin ako nakapag-edit ng ayos. So, our lesson for today, pagka mag edit sa mga hindi karaniwan lugar, make sure kompleto ang gamit. Yes po. Guys, teka, wait, may ginamit akong open source software, free siya. May similarities daw sa UI and functionalities ng Adobe, pero mas lamang ng mga 5 paligo yang si Adobe. Need lang din kalikutin yung features and settings. Alam nyo na. Meron ng homework, Wave 18, meron ng homework na naka-clip sa Slack ninyo. Pero ang gagamitin nyo is CapCut. If you want to explore Adobe, what I will do is, teka, ipopost ko na lang yung ano. Paano ba kita i-add? Teka, wait. Hahanap ako ng paraan kung paano nyo ma-reach si JV. Baka mag-ano na tayo, mag-transition na tayo to Google Classroom. But, guys, let's say thank you. Say thank you. Thank you, JV, so much. Thank you po. Thank you din po. VIPs na magsisit-in sa video editing class, si JV ang magtuturo sa atin. So, ngayon may idea na tayo na napakamahinahon nitong taong to. Na, iniintay niyang matapos ako bago ipakita yung screen. So, rarataratin mo pagka naghahanging by a moment, ha? Sige, galawin mo. JV, galawin mo yung baso, JV. Kasi yung utak namin, nandun pa lang siya sa ipapaliwanag niya kung paano nga ayusin yung y-axis ako. O tapos after dyan, sana, dito. O pag gusto ko yung ganito. Siguro may 5 na akong gustong gawin sa videos. Okay, that pretty much. And magbabay muna tayo. Bye live. Thank you so much for watching. Bye. Okay, yan.